Mga kapatid, marahil noong pinapakinggan natin yung mga pagbasa, nababatid ninyo na may isang kakaiba, pero napapanahong mensahe mula sa mga salita ng Diyos sa araw ng linggong ito. Nabanggit po kasi doon yung dalawang katangian ng pamumuno o ng isang pamunuan ng mga leader o ang mga tinatawag nating mga lingkod. Una sa katangiang ito ay ang pagiging banayad na tao. Kapag tinawag kang banayad na tao, ay ano ang mga isinasabuhay mo? Banayad. Ibig sabihin, ang banayad na pamamaraan na ito ay hindi ikaw actually yung nakikita kapag ikaw ay banayad. Ang pagiging banayad ng Diyos ang nakikita sa iyo. At ang pangalawa po ay ang pamunuang nagsisilbi. Kapag po isalin natin sa ating pag-iintindi sa Filipino ay ang naglilingkod ng tapat. Meron po tayong mga nararanasan sa ating mga tahanan, sa loob po ng ating mga pamayanan. Di po ba kapag tinuturoan natin yung mga bata, ayun, may mga bata doon sa labas, sa paaralan, sa silid-aralan, o kaya sa katikismo, kayo pong mga may karanasan na sa buhay kapag nagbigay kayo ng pangaral para sa mga taong lumalapit sa inyo, at humihingi ng tulong. Ano po yung maipapayo ninyo tungkol sa akin kapag may mga ganun po na lumalapit sa inyo, mga kaibigan? Di po ba kayo ay pusang loob, taos-pusong nagbibigay ng inyong mga advices? At sa kaso po ng mga bata, kapag po pinarangalan ninyo sila, binigyan ng mga advices, mga instruction, pagkatapos nun ay biglang pumalpak. Hindi nagawa yung sinabi ninyo. Meron tayong konting galit. At sinasabi natin, kasasabi ko lang eh. Di po ba? Kasasabi natin, tapos biglang pumalpak ka agad. Parang, gusto mong magalit. Pero inilalabas mo na lamang sa salitang, kasasabi ko lang eh. Ibig sabihin, pag-isipan ulit ng bata kung ano yung pagkakamali niya, ano yung dapat niyang gagawin sa susunod. Sa ating ebanghelyo, ganun din po yung reaction ni Jesus. Yung parang, kasasabi ko lang eh, nakalimutan na naman yung mga pangaral niya, yung mga kasasabi lang niya. Ano po ang mga ito? Ayon sa ebanghelyo, binigyang aral ni Jesus ang mga alagad ng anak ng Diyos si Jesus na siya ay mapapasakamay ng mga tao at papatayin. At pagkatapos ng 3 araw, siya ay babangon muli sa kamatayan. Pagdating nila sa Kapernaum, tinanong ni Jesus kung ano ang pinagdidebatihan nila ng mga alagad doon sa kanilang pagpunta ng Kapernaum. Hindi sila makasagot. Ano po kaya ang dahilan? Bakit di sila makasagot? Dahil nga po, doong tinatanong sila ni Jesus, hindi nila masagot ng diretsahan. Hindi po nila magets yung idea, yung mensahe ni Jesus. Pinag-uusapan nila ang ibang bagay. Katulad ng sino ang pinakamagaling, ang pinakadakila sa kanila, mga alagad. Bakit po kaya ganun yung pag-isip nila? Mas magaling ka ba sa akin? Patunayan mo. Kapag hindi, ako ang number 1. Ito yung mga katangian ko. Kaya, kapag may nangyari, ako ang susunod. Iyon po yung pag-iisip ng mga apostoles, ng mga alagad. Dahil sinabi ni Jesus na ang anak ng tao, ang anak ng Diyos ay
mapapasakamay sa mga tao. Ito ay papatayin. Pagkatapos ng 3 araw, babangon na muli at pupunta sa langit. Ang logic ng mga alagad ay, sino sa atin ang susunod? Pagkawala ni Jesus. So nakita po ni Jesus yun. Siyempre, sabi niya, "Nako, sasabi ko nga lang hindi pa ninyo talaga lubos maunawaan." Sabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba kayo nakakaunawa?" Kapag ka po ako ay pinag-iisipan ko yung senaryo sa Ebanghelyo ngayon, parang naiisip ko na si Jesus ay hindi makapaniwala, na hindi siya naintindihan ng mga alagad. Mga alagad niya mga to. At kung ano ang sinasabi niya sa mga ito. Kung tayo po, tinitimpi natin ang ating galit sa mga bata kapag ka may pumalpak na. Pero mukhang nakikita natin sa Ebanghelyo na tila ramdam ni Jesus na hindi siya welcome ng mga alagad. Opo, kapag ka po ako ay nagsabi ng isang instruksyon sa aking mga estudyante, at maya't maya may nagtaas ng kamay, o kaya may nag-message, "Father, ano po yung ibig sabihin nito?" Parang ang reaction ko din, kabibigay ko lang ng instruksyon hindi maintindihan. So, pwedeng maliwanag yung aking pagbigay ng instruksyon o kaya ng aking mensahe, pwedeng hindi nakuha kaagad ng estudyante ng mag-aaral. Pero, ang pinupunto po natin dito sa magandang balita ay hindi mo talaga lubos maunawaan. Hindi mo talaga lubos na makilala ang nagsasabi sa iyo ng isang bagay kapag ka hindi mo siya nakikilala na siya ay nasa harap mo. Kapag ka hindi mo siya maintindihan, hindi mo po siya matatanggap, hindi mo siya ma-welcome. Ganun po yung nararanasan ni Jesus sa kasong ito. Ano po ang ipinapahiwatig nito? Sa kaso ng mga alagad ni Jesus, nagpapahiwatig na ang mga ambisyon ay nakakabulag. Ang ating mga pinagkakaabalahan ay hindi mahalaga. Maaring hindi po mahalaga yung ibang bagay. Mahalaga po yung maghanap buhay tayo, pumunta sa lugar ng ating mga trabaho at gumawa. Mahalaga po ang mga yan. Pero baka may mga ibang bagay tayong ginagawa na hindi mahalaga, na nagpapalayo sa atin upang makita natin si Jesus na nasa harapan natin. Hindi na natin napapansin ang mga mas mahalaga sa buhay. Kasama na po doon ang Diyos. Di po ba yung mga digmaan, ayon sa ikalawang pagbasa, yung mga suliranin, mga problema, ito po ay hindi binibigay ng Diyos. Kagagawan po natin ang mga ito. Dahil po, kapag ang ating pinapairal ay ambisyon, nawawala tayo sa landas kung saan tayo itinatahak ng ating Panginoong Diyos, ang ating manunubos, ang ating tagapagligtas at tagapagpagaling. Kaya nga po maraming kaguluhan. Marahil po sa loob ng ating mga tahanan, dito sa ating pamayanan, sa ating parokya, sa ating kapaligiran, sa ating bayang Pilipinas. Nagkakaroon tayo ng maraming problema. Kahit na sana may malaking suliranin ng pandemya, kayang-kaya natin ito kapag meron tayong sinusunod na mahalagang bagay. At ano ito? Ang kalooban ng mahabaging Diyos. Hindi tayo mawawala kapag iyon po ang ating landasin. Ang magandang balita ngayon ay nagbibigay ng isang tip. Tip siguro para sa akin bilang isang pare, isang religyoso at misyonero.
Tip para sa ating mga pamunuan, sa simbahan at sa ating gobyerno. Tip din po para sa mga lideres ng ating komunidad. At lalong-lalo na po, kayong may mga hinahawakang responsibilidad sa loob ng ating mga tahanan. Maganda po ang sinasabi ng Panginoong Jesus ngayon. Dahil sabi po niya, kailangang subukan nating maging banayad at pasensyoso. Banayad. Siguro ang ibig sabihin nito kapag may gulo doon sa labas, sasabihin mo sa pamilya, huwag kayong mabahala. Huwag kayong magproblema. Ako muna ang titingin doon kung ano yung sitwasyon, pero malapit lang, hindi kayo mabahala. Banayad na pamamaraan. May problema. Pero haharapin mo ng tamang pamamaraan upang sa ganon, ang pagmamahal at ang kasiguraduhan ay laging nandun sa loob ng tahanan. At ang pagiging pasensyoso, punong-puno ng pasyensya dapat ang ating puso at kalooban. Naku mga kapatid, paano po kaya kapag lahat tayo ay walang pasensya? Sa nararanasan natin ngayon, no? Naku, baka lahat tayo nade-depress na, marami sa atin may mga depressions na, at baka nawawalan tayo ng pag-asa. Subalit, ang dunong na nagmumula sa taas ay una sa lahat dalisay, mapayapa, banayad, mapagtalima, punong-puno ng habag, at mabubuting bunga. Kayo pong mga haligi at ilaw ng tahanan, kumusta po kayo sa mga tahanan natin? Kayo po ba ay nagtatayo ng bandera na mga magaganda, mahahalaga na mga katangian ng leader o lingkod na ito? Walang pagmamaliw o walang pagkakanulo. At ang bunga ng pagiging tapat ay naipupunla sa kapayapaan para sa mga nagtatanim ng kapayapaan. Opo mga kapatid, ang paglilingkod po ay nagbubunga ng kapayapaan at ito rin po ay nagbibigay ng kaligayahan. So, maganda po yung sinasabi ni Jesus, no? Na mabuhay tayo ng matiwasay, mapayapa, at doon magmumula ang ating kaligayahan. Kaligayahan na walang kapantay. Sa ating salmong tugunan, sinabi dito, "The Lord upholds my life." Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Huwag po tayong matakot kapag ipinaglalaban natin ang kapayapaan, ang kabutihan. Dahil tayo ay sugo, tayo ay ipinagtatanggol ng ating tagasugo, ang Diyos. Ang Diyos ang bumubuhay sa atin. Ang leader o isang pinuno ay banayad at ang pamamaraan, ang kanyang katangian ay nagsisilbing may dignidad. Ang pagsisilbi ay biyaya ng Diyos, nagmumula sa Diyos. Yung mga communion ministers po natin, paano po niyo tinitingnan ang inyong kakayahan bilang mga communion ministers, mga commentators at mga lectors? Ito ba sa inyo ay kapangyarihan? Kapangyarihan na dapat na palakihin, na ipakita sa lahat? Opo. Iyan po ay tungkulin, responsibilidad na makapangyarihan. Bakit po? Dahil po iyan ang pamamaraan ng pagsisilbi ninyo.
ang pagsisilbi ay kapangyarihan. Kapag walang tunay na nagsisilbi, walang tunay na makapangyarihan. Kaya nga po ang pagsisilbi ay spiritual at moral. May malalim na kaugnayan ito sa pamumuno ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ang banayad na pamamaraan at maging dakila sa pagsisilbi sa kapwa, sa sambayanan at sa pamilya, ito lamang ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Di po ba sa magandang balita, narinig natin si Jesus, i-explain ko nga sa aking mga alagad na ganito yung ibig kong ipakita sa kanila para magets nila, makuha nila yung point, maunawaan ng lubos. Tinawag niya yung bata, huwag niyo hayaang lumapit yung bata sa akin. Niyakap niya ang bata, kinalong, at ipinakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kadakalaan, kung ano ang pinakamabuting lingkod. Ito po ay sa uri ng sa pamamagitan ng pagiging bata, pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba po ay parang isang lobo na tinatanggalan ng ordinaryong hangin para lagyan ng oksiheno, oxygen. Di po ba yung lobo kapag kagaling sa akin yung air niya, hindi po siya makakalipad. Pero kapag ka po oxygen, ito ay makakalipad, aabot, hanggang dun sa hindi mo na makita, doon sa langit. Kapag ka po bumibigat na tayo, dahil sa maraming bagay na hindi naman talaga mahalaga, hindi na tayo makakalipad. Hindi natin nakikita yung mahalagang bagay na siyang magpapalipad sa atin. Laging mabigat ang ating kalooban, masama ang pakiramdam. Sabi nga sa English, it takes humility to see the importance of gentleness and service. Ang paglilingkod at ang pagiging banayad ay nangyayari lamang po sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Sa pagpapakumbaba lang natin, masasabing tanggap na natin ang ating mga tungkulin. Ang tungkuling maging isang banayad na tao at leader o pinuno, tagapaglingkod na nagsisilbi. Sa Diyos, ang mahusay na pakikipagkapwa at ang pagsisilbi ay mga dakilang gawain, mga biyaya ng Diyos. Kaya ikaw ay kapag gumagawa ng mga ito, ikaw ay pagpapala, magandang balita para sa kapwa. Ito ang tunay na kapangyarihan. Ito po ang katangian ng isang dakila sa pananahan ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang banal na pagdiriwang at sana po ito po ay lalalim pa sa pagdama natin ng pag-imbita, pagyaya sa atin ng Diyos sa Kanyang lamesa ng pagmamahal, kaligayahan at pakikipagkaibigan.